Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumayin niyo lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang Reckoning of Times, Episode 16. Ang first 1,000 years, katumbas ito ng 3,000 BC. Ito ang structure ng ginawa ko sa first 1,000 years. Ang pagbibilang dito ay meron akong ginawang bilang mula year 1 to 4,000. Ito yung pang-apat na bilang. Apat na bilang 1, 2, 3, and 4. Apat ang ginawa kong pagbibilang. Ngunit ito yung ginawa kong final count. Ang nagtutotal ito ng from year 1 to 4,000 ang 1 AD. Kung kaya ito ang ginamit ko ngayon. Ang first 1,000 years, ito yung structure niya. Itong bilog na ito. Itong kulay green. Ang 130 si Father Adam is nilang si Father Seth. So naglalap siya dito isinilang si Father Seth. Kung kaya mayroong plus 30 sa lahat ng pagbibilang. Kung kaya 105 si Father Seth isinilang si Father Enos. 90 si Father Enos isinilang si Father Kenan. 70 si Father Kenan isinilang si Father Malalel. Kung kaya ito na ang lahat ng mga pagbibilang. Ang first day of the seventh day. Ito yun ang starting point ng pagbibilang. Kung kaya dito sa kailangan lang na Father Noah ng 44 years after Genesis chapter 5 verse 28 na si Father Lamech ay was 182. Father Noah was born. Kung kaya sa 182 ni Father Noah pumapatak ito, Father Lamech pumapatak ito sa taong 956 ang 182 dahil sa bilang na ito, dito sa bilang na ito, dito magmula ang 105, 90, 70, ang 65, 162, 65, 187 at 182. Ito ay pumapatak sa 926. At dahil si Father Adam ay namatay sa 930, kung kaya i-plus ito ng 44 para umabot sa 930. Kung kaya ito ay 182 plus 4 is 186. Ang edad ni Father Lamech ay 186. Namatay si Father Adam sa edad na 930. Dahil ang bilang na ito ay nagmula rito, meron pang plus 30 sa nung 130 si Father Adam, isinilang si Father Seth. So ang 30 ay i-plus, kung kaya ang 926 naging 956 dahil nag plus 4 nagiging 930. Plus 30, plus tong 30 dito, so nagiging 960. Ang 956 katumba ay nagiging 960 dahil sa plus 4 ni Father Noah. O kaya ito na ang bilang ng mga taon. Namatay si Father Adam sa edad na 930 sa taong 960. O kaya ito ang katuparan dito sa sinasabi na nang sa 6 day pa lang, ito sa sinabi ng Diyos sa kanyang nilikha na tao, si Father Adam. Genesis chapter 2 verse 17. Mahaba ito, didirtso ko na lang. You must not eat the fruit of the tree. If you do, you will die the same day. O kaya sabi nga ng ahas noon na ano ang sinabi ng Diyos? Sabi ng Diyos na mamatay daw kami pag kumain sa bunga ng kahoy na ipinagbawal ng Diyos. Ang sabi ng ahas, hindi kayo mamatay, ngunit magkaroon kayo ng karunungan ng pagkaunawa sa mabuti at masama at para kayong Diyos. Kaya ito yung sinabi ng ahas noon. Kung kaya ang sinabi ng Diyos, kung kainin niyo ang bunga ng kahoy na ito na aking pinagbabawal, mamamatay kayo sa parehong araw. Kung kaya wala pa itong katuparan, dito natupad sa pagkamatay ni Father Adam dito. Ang pagbibilang dito sa 105 ni Father Seth dahil sa 130 si Father Adam is nilang si Father Seth. So 105, 90, 70, 65, 162, 65, 187, 182. Namatay si Father Adam sa edad na 930. Nagmula rito ang bilang sa 105 ni Father Seth. So meron 30 dito. So sa 930, ang sinabi dito sa Genesis chapter 2 verse 17, you must not eat the fruit of the tree. If you do, you will die the same day. So sa 930, ang ibig sabihin sa 930 dito sa 7th day, dito sa 6th day ay 930. Sa 930 sa parehong araw, 930. O kaya sa ginawa kong structure dito,
Ang tao ay nilikha ng Diyos noong 900 years. Pang 900 years sa 6th day, ito yung buong 6th day, buong structure ng 6th day. Ito starting point, 1 to 900 to 1,000. So 900 years nilikha na ang tao. For 30 years kasama ng Diyos ang kanyang nilikha na tao. Silang dalawa, tinuruan ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay kung anong meron tayo ngayon, anong mga itinuro ng Diyos noon, siya pa rin yun ang itinuro sa tao sa ngayon, natutunan ng tao sa ngayon. Kung kaya sa 900, 30 years lang ang inabot na taon, saka bumagsak ang tao. Hindi na niya sinunod ang pinagbawal ng Diyos. Kinain nila ang bunga ng kahoy na ipinagbawal dito. Kung kaya nagbuntis ang kanyang asawa, si Mother Eve. At sinilang ang unang anak na si Cain. Ito ipinaglihi ng kasalanan dahil ang kasalanan, huwag niyong kainin. Dito na sa 9:30, kung kaya ito, ang sinabi dito sa Genesis chapter 2 verse 17 na kung kainin niyo ang bungang kahoy na ipinagbawal ko, mamamatay kayo sa parehong araw. Kung kaya dito sa 7th day, sa 9:30, namatay si Father Adam. Kung kaya dito pala sa 6th day, sa 9:30, ay nagkasala na sila. Kung kaya ang 100, mula 900 to 1,000, dito yung 100 years si Father Adam. Dito sa 30, dito na nagkaanak sila si Cain at Abel. At marami pa siyang anak bago ipinanganak si Father Seth sa edad na 130. 42 years after Genesis chapter 5 verse 28, nung si Father Lamech was 182, Father Noah was born. Si Father Adam ay namatay sa taong 900, sa edad na 930, sa taong 960. Dahil ang mga pagbibilang ay nagmula rito sa 105 ni Father Seth. Mayroon 30 dito na bibilangin kay Father Adam para dito mag-umpisa ang starting point, ipa-plus na ito. 105 Father Seth is sinilang Father Enos, 90 Father Enos sinilang Father Kenan, 70 Father Kenan, 65, 162, 65, 187. So, ang total, 744. Ito yung 744 plus 182 si Father Lamech, nung isilang si Father Noah. Ang 744 plus 182 is 926 lang. Para magkaroon ng 930, ang 926 plus 4 is 930. Ang 182 plus 4 is 186. So, si Father Lamech was 186, 930 si Father Adam nang mamatay. Ngunit, ang 30 dito ni Father Adam na nabibilang dito sa first day, so ipa-plus ito sa 930. Sa 930 plus 30 is 960. Ang lahat ng mga araw ni Father Adam ay 960. At mayroon siyang 100 years dito sa 6th day. So ang kabilang sa araw niya sa 60 is 1060. Ngunit ang kanyang araw na mga araw na 100 years ay nabibilang sa 6th day, kung kaya 30 lang ang bibilangin dito sa 7th day. Kung kaya ang kanyang 930, edad na 930, namatay siya sa taong 960. Ito yun ang structure niya. Namatay siya sa edad na 930 sa taong 960 dito. Dahil may 30 dito dapat. So, i-atras ito para dito ang starting point. Si Father Seth naman ay namatay sa taong edad na 912 sa taong 942. Ganun din, nag-i-atras lang ng 30 dahil para ang starting point ng pagbibilang malibel dito sa sa standard na counting from first day of the 7th day. Ito yung starting point ng lahat ng pagbibilang. Ang unang araw o unang taon ng pagbibilang, ito yung first 1 to 30 years ni Father Adam. Sinundan ng 105 ni Father Seth hanggang dito sa nabuo ang first 1,000 years. O kaya ang 912 ni Father Seth ay namatay siya sa 912 sa taong 942 year count. Mayroon pang 58 years para mabuo ang first 1,000 years. Si Father Enos ay mayroong 865 years. Father Kenan, 775 years. Father Mahalala, 705 years. Father Jared, 640 years. Si Father Enoch, kung dito pa siya noon ay 478, ngunit ayon sa Genesis chapter 5 verse 21 to 24, inakyat siya sa langit sa edad na 365.
Si Father Methuselah ay 413 sa pagkabuo ng first 1,000 years. Father Lamech was 226 and si Father Noah meron siyang 44 years. Dahil dito, ang 182 ni Father Lamech nagmula dito sa 774 nung 187 si Father Methuselah. So pumapatak ito sa 956. Kaya dito sa 956. Sa 956. Kung kaya ang 926 plus 30 is 956. Ang 926 nag plus 4 para makuha ang 930. Merong edad si Father Adam na 930. So plus 30 is 960. Ang 956 plus 4 is 960. Ito na yun ang 960. Sa edad na 930 ni Father Adam, namatay siya sa taong 960. Dahil nga dito sa 30, naglalaps. Ngunit dito talaga siya namatay, kaya natupad ang sinabi doon sa Genesis chapter 2, verse 17. Kung kainin niyo ang bungang pinagbawal ng kahoy na, bunga ng kahoy na pinagbawal ko, kayo mamamatay sa parehong araw. Kung kaya dito, sa 7th day, sinabi na ang kanyang kamatayan sa 9:30. Kung kaya sa 6th day, dito sa 9:30, the same day siya namatay. 9:30 siya dito. Nagkasala nung kumain siya sa bunga ng punong kahoy na pinagbabawal. Si Father Enos dito ay meron pang 40 years para mabuo ang kanyang 905 years sa kanyang kamatayan. Si Father Kenan ay 130. Lahat ng ito sa next day na ito or next 1,000 years, ang 8th day or next 1,000 years, kung kaya sa next topic ko na ito. Ngunit gagawa ako ng isang overview sa lahat ng bagay kung paano itong 7th day, kung paano ang 8th day, paano ang 9th day, every day is 1,000 years. At ang paglikha ay meron siyang 6th day, every day is 1,000 years. Ayon sa mga nakasulat, ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. Ito ang katuparan dahil sa 7th day hanggang 10th day, last day of 10th day, ito ay ang 4,000 years. Kung kaya sa 11th day, nagmula ang bilang na 1 AD hanggang sa 12th day, 2,000 at ang 13th day, ito na yung taong kasalukuyan na meron tayong 23 years, 2023. Naging precise na ang pagbibilang mula ng 10th day, 11th day to 12 hanggang ngayon sa kasalukuyan kung mayroon tayong 2023. Kung kaya ang pagbibilang mula 7th day hanggang 10th day. 7, 8, 9, 10. 4 days or 4,000 years. Sumayin niyo lahat ang pagpapala ng Diyos na mas pangalan ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen at amen.